Nawalan po tayo ng kuryente dahil hindi po tayo nagbabayad. Nasobrahan po dahil nabigla siya dahil maraming nakakabit na mga malalaking kain na kuryente. Kaya yung ating kontador ay hindi siya sanay sa ganun na malaki. Kaya muntik nang magkasunog. Buti na lang. Dumating yung Omeco kagabi. Napaso pa siya doon sa metro dahil init. Di na mabasa yung odo, yung numero. Puno ng usok, uling. Pero tuloy ang ligaya. Amen? Hindi po tayo mababawasan ng ating concentration dahil nainitan tayo. Inabalik lang yung dati nating pinagmulan. Ang hindi raw lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Welcome, Joyce. Welcome sa pamilya ni Richard, ni Marvin. At meron po ako diyang nasa desktop. Pakilagay na po sa desktop. Ang title po ng ating mensahe ay A Family That Stays Together, Blank Together. Kaya wala pang sagot. Paano natin mapapanatili na palaging nagsasama-sama ang ating pamilya? Ano ba ang sikreto para palaging nagsasama-sama ang pamilya? Magdadala ba kayo ng rosaryo? Paano magiging masaya na nagsasama-sama ang pamilya? At habang tumatagal, ang bigkis ay lalong tumitibay. Totoo na iiba na ng location kapag nag-aasawa na sila kasi may sarili na silang pamilya. Pero yung bigkis pa rin namin nila Kay, kahit hindi ko na siya nakikita, ay strong pa rin. Tapos, proud siya kasi meron na siyang lisensya. 2 na. At bilang tatay din, ay proud ako na meron ng lisensya yung isang anak namin. At wala pa rin tatalo sa akin kasi ilan ba yung lisensya ko? 1, 2, 3, 4. Yung lisensya ni James Bond, mag-a-apply din ako noon. Pero matibay pa rin ang pagkatali-tali natin bilang pamilya. At paano natin na mas lalong matibay ang pamilya? Ano ba yung patlang na yan? Ano ba yung blanco na yan? Na habang tumatagal, kapag nag-success ang kalingkingan, nagsasucess ang buong katawan. Kapag nakatapos ang isa sa pamilya, masaya at proud ang buong pamilya. At kapag merong napila yung kalingkingan, lahat ay naaapektuhan din. At nakita natin na napapaluha ang buong pamilya dahil sa sakit sa kalingkingan. Nararamdaman ng buong pamilya. Kaya ano ba yun para mapanatili natin yung ating pamilya? Ang sabi dito sa 1 Timothy 3:5, tungkol po yan sa mga nag-hold ng local officers. Equivalent po yan sa ibang iglesia, yung mga elders.
yung mga merong posisyon na diakono doon sa loob ng simbahan o predikador doon sa loob ng simbahan. Tungkol po sa kanila ito o tungkol doon sa mga officer, yung mga pastor na naghangad. Sinabi rin ni Apostol Pablo na maganda yung paghahangad nyo ng maging local officer. Maganda yung paghahangad nyo na nag-ambisyon kayo na maging pastor. Ine-encourage ni Apostol Pablo na hindi kayo nagkakamali kapag tinawag kayo ng Panginoon o tinawag kayo na maging local officer, maganda yan. Sabi ni Pablo, pero sinabi niya dito, for if a man does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Maganda na maging local officer tayo. Maganda na maging pastor. Pero, madidisqualified tayo na local officer o madidisqualified tayo na officer o na pastor. Kasi kung hindi natin na ma-manage ng tama ang ating pamilya. Paano natin patatakbuhin ng maganda ang ating pamilya? Yung paraan ng ating pagmamanage sa ating pamilya, yan yung micro. In contrast sa macro, ang ating simbahan, yung malaking alakhan ng ating simbahan, ay yung micro ay yung ating pamilya. Kung tama ang pagmamanage natin ng micro, tama rin yung pagmamanage natin ng macro ng malaking simbahan. Kaya mababantayan natin, masusukat natin kung failure ba ang simbahan kung makikita natin ang paraan ng pagpapatakbo sa loob ng tahanan. Sabi nila, yan ang acid test. Yung ating pamilya. Paano tayo bibigyan ng medalyang ginto dahil ang galing-galing nating mag-manage ng ating pamilya? Kapag inaasahan kung sino ang nagpapatakbo ng pamilya, huwag natin itong ipabuhat lang sa iisa. Kami po ni Major, yung calling ko nung tinawag ako na officer, ay sa akin lang yung tawag na yon. Iba rin yung covenant na pinasok ng aking misis. Kaya 100% ako na core officer at 100% din na core officer ang aking asawa. At 100% din yung tatay na leader sa loob ng tahanan. Kung ano yung posisyon na hinahawakan ng tatay sa loob ng pamilya, ganun din 100% ang hinahawakan ng babae sa loob ng pamilya. Walang mataas, walang inferior. Lahat ang mag-asawa ay parehas na superior. Lamang lang ng konti yata ang lalaki. Na pare. Lamang sa height ng konti. At nararamdaman ng mga anak natin yon. Pero hindi natin pinagmamalaki yon. Konti lang naman. Ang sabi sa Deuteronomy 6, paano kaya,
paano kaya natin mapapanatili na malakas ang bind, yung pagkakatali-tali ng isang pamilya. Sabi sa Deuteronomy 6, ito ang binanggit ni Moses dahil nakawala na sila, nakalaya na sila, hindi na sila alipin, hindi na sila nakikituloy sa Egypt, at papunta na sila doon sa lupa na maganda na binigay ng Diyos sa kanila. Marirealize na yung pangako ng Diyos sa kanila, at bago sila pumasok doon, ito yung bilin. Ito yung sinabi. Kasi baka magkawatak-watak ang pamilya doon sa pagpasok, pag nandoon na tayo sa lupang ipinangako, para hindi magkawatak-watak ang pamilya. Ito ang payo ni Moses, sabi sa Deuteronomy 6, verse 7. Teach them repeatedly to your children. Ano daw? Teach them repeatedly to your children. Ano yung them? Mamahalin mo ng buong lakas ang Diyos. Ang sentro ng buhay mo ay Diyos. Buong kaluluwa, ang sentro ng buhay mo ay Diyos. Buong pag-iisip, ang mag-o-occupy ng isip mo ay Diyos. At sabi ni Moses, gusto nyo bang maging matibay ang dugtong-dugtong ng inyong pamilya? Teach them repeatedly to your children. Hindi lang ipaubaya sa Sunday school, ando naman, maatin naman ng Vacation Bible School. Parang yung reklamo din ng mga teacher. Hindi alam ng mga bata yung lesson kasi hindi na hinaharap ng mga nanay ang mga lesson ng bata sa bahay. Kaya yan din yung problema sa loob ng simbahan. Huwag nating iasa ang mga Sunday school teacher. Ginagawa nila yung buong makakaya nila, pero huwag nating iasa sa BBS. Huwag nating iasa na, sige, punta na kayo doon sa Sunday school. Tapos pagdating sa bahay, hindi na natin napag-uusapan. Ang sabi diyan, teach them repeatedly. Talk about them. Alam nyo ba yung, meron daw paraan na original word ang preaching. Yung magse-sermon ka, merong original na equivalent yung pangangaral. Pero, yung ginamit dito sa Deuteronomy 6, hindi yan yung word na nagse-sermon ka sa loob ng bahay. Hindi yan ang ginamit. Talk about them while sitting. Talk about them while you are in the road or walking on the road. Kapag ikaw ay nahihiga, kapag ikaw ay bumabangon, ang ginamit na salita dyan yung relax na mode. Hindi yan sermon. Minsan may pagkakataon na merong nangyari na pwede mong gamiting illustration. Kunin mo yung pagkakataon na yon para
magtuturo ka. Nak, narinig mo ba yun sa nasukob? Yung bata doon natumba sa motor. Magandang pagkakataon yun na magturo. Alam mo ba yung ginastos ng bata? Ganito kalaki. Alam mo ba yung nangyari sa ulo ng bata? Ganito kalaki. Ba? Kaya ano sasabihin natin sa mga anak natin? Christian, magsuot ka ng helmet. Ba, dagdag, iyan. Yun ang tinuturo sa atin. Kahit na nagaganap tayo ng Founders Month, lalo na makikita tayo ng buong mundo na nagpaparada tayo na hindi tayo nagsusuot ng helmet. Etong mga salvationist to. Ba't ganyan yung mga salvationist? Dapat sa inyo, salbahista ang tawag. Dahil hindi kayo sumusunod sa batas. Sabi sa Romans 13, igalang natin ang batas. Kaya panahon, yung pagkakataon na yun na pwede kayong magturo. At maaring kaswal na paraan na pagsasalita, sasabihin ng mga Israelita sa kanilang mga anak, bakit ba tuwing umaga lumalabas tayo, nagkukuha tayo ng mana, namumulot tayo ng pagkain na nalalaglag sa lupa? Pagkakataon yun para magturo. Yan ang kapangyarihan ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Alam mo ba, nung nasa Egypt kami, maraming milagro ang nakita namin. Dumaming palaka, naging dugo yung tubig, dumami yung tipaklong, dumami yung mga gamo-gamo. Ba't ba tayo ba't ba tayo nagse-celebrate ng Passover? Chance yun para nagtuturo ang mga tatay sa kanilang mga anak. Alam mo ba, anak, noong nandoon tayo sa Egypt, papatayin daw yung mga panganay. Diba, panganay ka, ba't hindi ka namatay? Kasi meron kaming ginawa na sabi ng Diyos, maglagay ng dugo sa hamba ng pintuan. At kapag nakita ng angel ng kamatayan, yung dugo na nakalagay sa hamba ay lalagpasan yung ating bahay. Chance yun para ikwento natin ng casual na pamamaraan. Minsan, yung si Raben, nag-uusap kami, hindi ko alam kung ligtas ako, hindi. Sabi, basta meron siyang nasabi na, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Diyos, ligtas tayo eh. Kaya, sabi, nakasalalay ang kaligtasan natin kung ano kalaki yung pananampalatayan. Ewan ko sa iyo, ako ligtas ako. Pero ikaw, ligtas ka ba? Ganun ba dapat na? Matindi tayo na kapag nag-share ka at pinaramdam mo yung assurance sa iyong mga loob ng pamilya, ay chance yun na pagkakataon na magsasalita tayo. Baka magtatanong yung mga anak natin, paano ka nakasali sa Salvation Army? Dati kang Katoliko. Pagkakataon nyo na sabihin mo, alam mo yung nanay ko, dati siyang nagnonobena. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon doon sa ospital ng North General Hospital, na Reyes Hospital na ngayon, merong salvationist na nag-pray sa kanya. At casually, pwede niyong pagkwentuhan. At alam nyo ba, yung cellphone, wala kami niya nung 1997 hanggang nag-start lang ang cellphone nung 1998. Kukwento nyo yan. Pero ngayon, tingnan nyo na yung mga bata. Next mga.
Next mo pa. Oh, kita mo na yan. Dati wala kaming ganyan. Alam nyo ba yung sugat ko dito? Reminder sa akin yan. Ito may peklat oh. Doon sa likod ng bahay namin, merong bangin. Tapos nagpapadulas ako, lalagay ko yung karton sa puwet ko at pabadaus-dus kami. At yung kuya ko, ang daya-daya nun sa yung harangan taga. Sabi niya, kapag ginano niya daw yung paa niya doon sa guhit, pasok na siya, hindi mo na siya pwedeng tayain. Kaya natatandaan natin yon. At pag-uusapan natin, paano na kung ganyan na ang nangyayari? Ba? Ano yung ikukwento ng mga bata ngayon? Alam mo ba, nung 1-year-old ako hanggang tumanda ako, palagi kong hawak ang cellphone. Na lang ang kwentuhan natin. Wala ka nang maikwento. Oh, eto meron ako ditong speklat. Alam mo, naggapas ako sa palayan na maputol yung aking daliri. Wala na kasi ang schedule nila, pagkagising sa umaga, ay hawak na nila ang kanilang mga cellphone. Kaya, kapag may hawak kayo ng cellphone, diba, ano na nangyari sa bibig ninyo? Hindi na kayo marunong mag-articulate ng mga salita. Yung bokabularyo nyo ninyo ay puro na lang ungol. Ang nagagamit natin sa diction, kapag nagdi-describe tayo ng mga kwento natin, ganun, ganyan, ganyan. Kasi nabawasan na yung diction na pwede nating mapili doon sa context na yon. Wala nang lumalabas na synonym sa ating mga isip dahil limited na yung bokabularyo dahil palagi tayong nakatingin sa ating mga cellphone. Ganyan ba? Paano natin may establish sa ating pamilya ang communication? Paano na magkukwentuhan? Paano na mararamdaman yung kalungkutan? Paano na mararamdaman yung success ng mga members nating pamilya kung ganyan ang paraan ng komunikasyon natin? Huwag nating isipin na mataas ang iniisip ng ibang tao kapag may hawak tayong cellphone. Huwag niyong isipin. Sana maging secretive tayo. Halos hindi sikreto lang nating gawin mga ganyan. Wrong thinking yun na akala ng mga tao, malalim yung iniisip ko kasi nakatingin ako dito. Wrong. Huwag nating isipin na yun ang iniisip ng mga ibang tao. Cellphone is a great servant but a terrorist master. Ang cellphone, ang kanyang trabaho lang, katulong sa atin. Sila ang chimoy. Sila yung nagtatrabaho para sa atin, para gumaan. Servant lang ang cellphone. Yun dapat ang isipin natin. Kapag hindi siya servant, tapos parang siya na yung nagdidikta, parang siya na yung master sa buhay natin, terorista siya na master. Magiging alipin tayo
siya na ang magdidikta sa atin. Imbes na maluto natin yung pritong manok, nasunog ang pritong manok. Dahil kaka-TikTok natin sa TikTok. Dapat nakakatulong sa atin. Alam nyo ba, kapag meron akong gustong definition na kukunin, mag-google lang ako. Ang daming tulong. Kapag gusto ko maglagay ng picture, ano bang connected na picture dito? Google lang, nakakatulong sa akin. Meron ako naalala na quotations, pero hindi ko alam anong buo na quotation yon. Sino ba yung nagsulat nun? I-google ko lang. Ang trabaho niya, yun yung trabaho niya lang. Dapat nakakatulong sa atin na e-edify tayo, na e-enhance tayo yung buhay natin. Nakakatulong sa atin. Hindi na tuloy na laban yung mga damit. Bundok na. O yung niluluto nga, nasunog na. Terorista yan ang cellphone. Tumatawa si sister. Sana pwede nating sabihin na kahit wala namang cellphone, mabubuhay ako. Sana pwede nating sabihin yun. Sana kahit walang wifi, I don't care. Kaya nating mabuhay. No, sana masabi natin yon. Kapag nasasabi natin yon, tayo ang boss ng cellphone natin. Hindi tayo ang alila ating cellphone. At ibaba natin yung cellphone. Sabi pa sa Ephesians 4:29, let no filthy talk be heard from your mouths, but only what is good for building up people and meeting the need of the moment. This way, you will administer grace to those who hear you. Meron po ako diyang susunod. Obserbahan nyo. Ano po ang nakita nyo? Ha? Si Cristel, ano yung nakita mo? That. Oh. Lahat kayo, nakita nyo lang. That. Diyan daw tayo magaling. Hindi natin yung nakita yung malaking puti. Tayo magaling doon. Magaling tayo. Pinagyayabang pa natin na mabilis tayong makakita ng negative. Sa ating pag-uusap sa loob ng tahanan, ang tignan natin palagi yung positive. Pag-aralan natin maging positive. Kapag nakita natin na yung anak natin susulat-sulat sa dingding, anong makita natin? Ang galing mag-drawing ng anak ko. Yun dapat. Alam nyo, may magagaling daw na artist dahil yung nanay niya, tinis siya, wow, ang galing ng drawing mo. Aralin natin sa bawat sirkumstansya, sa bawat sitwasyon, huwag tayong mabilis na tumingin dun sa mga negative. Ano ba yung makaka-build up? Aralin natin na yung ginagawa ng isang tao. Sabi sa James 1:19, we must all be careful.
we must all be careful to listen. Meron tayong mga gestures na pinapakita sa mga anak natin o sa mga partner natin na parang hindi kayo nakikinig. Katulad habang nagme-mensahe ako ngayon, meron tayong galaw na parang hindi tayo nakikinig. Diba, Melrose? Nag-uusap ba kayo ni Marvin? Nag-date kayo, tapos habang nag-date kayo ni Marvin, meron kang tinitignan na cellphone dito sa ilalim. Diba? Tapos, ang mata mo, kapag nag-uusap kayo kung saan pumupunta, yun yung mga gestures na nang hindi tayo nagpe-pay attention. May mga gesture talaga na minsan nagkukwento yung kaharap mo, hindi pa natatapos yung topic niya, nagsasalita ka naman kagad. Diba, Melrose? Tawa si Melrose. Namnamin muna natin patapusin natin yung sinasabi niya. At makinig tayo. Yung iba, hinto muna ako sa pagdadrive ko kasi gusto ko 100% na attention na makikinig sa'yo. Bakit daw dalawa ang tenga at isa lang ang bibig? Next mo. Bakit dalawa ang tenga at isa lang ang bibig? Isang beses lang tayong magsasalita, tapos 2 beses tayong makikinig. Mas madami yung makikinig tayo. Yan yung sinasabi natin na makinig tayo sa ating mga kausap at hindi lang makinig. Basahin natin yung mga galaw niya. Basahin natin yung status ng kanyang mata. At marami tayong madidiskubre. Yung mga galaw ng paa, yung mga para tayong investigador. Pansinin natin lahat ano yung kanyang ginagalaw at makinig tayo sa at loob ng ating tahanan. Anong sabi diyan? Ano sabi sa Ephesians 4:26? Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw inyong galit. Huwag na natin hintayin lumubog yung araw. Kapag meron kayong kinagagalitan o kaya nadulas yung bibig mo, tapos nakapagsalita ka ng hindi maganda, yung tono ng boses mo hindi maganda, tapos hahayaan mo na lang yon na tumaas yung boses mo, lumubog na yung araw, hindi natin dinidil kaagad yung nadulas yung labi natin. Ang sabi diyan ni Pablo, huwag mong palulubugin yung araw. Anong ibig sabihin yan? Mag-usap agad. I-discuss kaagad. Huwag na nating paramihin. Kaya naakusahan ako na palagpasin ko daw. Di sabi ay i-deal agad.
Huwag nating palubugin ang araw na yung hindi nyo na pag-usapan ang inyong hindi pag-uunawaan. Agad-agad magsalita. Amen ba? Nakikinig ba kayo? A family that stays together communicates together. Kaya mag-discuss kayo, mag-argue kayo, mag-debate kayo, mag-kwentuhan kayo, lahat ng topic sa ilalim ng araw, kung pwedeng pagkwentuhan, mag-usap-usap kayo. Palaging mag-uusap. Amen ba? Doon sa may Ansiray, ang palagi namin pinag-uusapan kapag off day na kami ni Major Emma, lagi namin pinag-uusapan, uy, high tide. Uy, low tide. Uy, bakit ang tagal naman tumaas ng tubig? Puro ganon. Pero nag-uusap kami. Meron po akong video dito. Text mo nga. Kahit walang sound, okay lang. Hindi nyo makuha ang sound. Panoorin natin at aralin. Paki-play mo nga. Laro siya na i-relay na message. Aralin niyo. Mabuti. Oh. Hoy.
Tumayo tayong lahat at marami tayong tututunan doon na ang mensahe ay Pajad. Kaya sa loob ng tahanan, makinig tayong mabuti, pati yung galaw ng katawan niya, ng mata, para mabasa nating mabuti kung ano yung gusto ng anak natin, ano yung gustong sabihin ng partner natin, yun ang aralin natin. At sa loob ng tahanan, palagiing nag-uusap kayo. Nalulungkot ako doon sa mga chatroom namin na hindi nagsasalita yung iba. Mapapanish yung laway natin at gamitin natin yung mga dila natin at mag-communicate sa loob ng tahanan at maging active din tayo sa pakikinig. Kinig tayo. Amen. Nakikinig ba kayo sa Diyos? Meron siyang sinasabi sa atin. Walang kakulangan ng Panginoon. Pag gusto niyang i-communicate, siya ang the greatest communicator of all time. Walang bahagi ang Diyos na pagkukulang siya. Palagi pa rin siyang meron sinasabi sa atin. Makinig lang tayo. Mag-spend tayo ng time sa Kanya at meron siyang sasabihin. Bind us together, Lord. Awitin natin ito. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Could not be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Alam niyo ba to? There is only one God. There is only one King. There is only one body. Tulungan niyo ako. That is why we sing. Together, lahat tayo. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Ama, salamat po sa cellphone. Salamat po sa messenger. Salamat po sa iba-ibang social media. At nawa, Panginoon, ito ay nakakatulong sa aming pamilya para nag-aaktibo ang communication. Lively ang communication sa amin. Two-way ang communication sa aming tahanan. Ito, Panginoon, ang alam namin para maging binding, para maging palaging together ang aming pamilya. At mararamdaman namin ang lahat ng bahagi ng pamilya dahil merong komunikasyon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pakikipag-ugnayan mo sa amin, na palagi kang nakiki-commune sa amin. Salamat po sa pagsasalita mo sa amin,
pag-convey mo ng pag-ibig mo sa amin, sa pagpaparamdam mo palagi ng iyong presensya sa aming buhay, hindi lang po sa mga salita mo, sa mga nilikha mo sa aming paligid na klaro na nangungusap ka sa amin pong mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon. At nawa, itong aming natutunan sa iyo ay amin din pong gawin sa loob ng aming tahanan. Maraming salamat. Awitin natin yung Praise God from whom all blessings flow. Ataas natin ang ating mga kamay. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here. Praise Him above ye heavenly hosts.